Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan. Sa halip, inappoint niya ang sarili bilang designated survivor. Bagay na para sa isang kongresista ay hindi dapat gawing biro ng bise, lalo na't usapin ito ng seguridad ng buhay ni Pangulong Marcos. Dasal mo atan ka sa solar. Atan ka sa solar. 11 araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng kanyang dating running mate na si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa okasyon sa July 22. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi malinaw kung anong ibig sabihin ng ikalawang Pangulo sa pag-appoint ng sarili bilang designated survivor. Pero sa Estados Unidos, ang designated survivor ay isang opisyal na kabilang sa presidential line of succession. Sino mang matatalaga bilang designated survivor ay hindi pinadadalo sa malalaking pagtitipon tulad ng SONA. Ito'y bilang pag-iingat na sakaling malagay sa peligro ang buhay ng Pangulo at iba pang opisyal, mananatiling ligtas ang designated survivor upang mamuno sa bansa. Gayunpaman, dito sa Pilipinas, walang batas ukol sa designated survivor dahil nakasaad sa 1987 Constitution na ang vice-presidente ang next in line sa Pangulo. Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. Kukumpirmahin pa ni House Secretary General Reginald Velasco sa opisina ni VP Sara ang formal na pagtanggi sa imbitasyon ng SONA. Hindi niya rin gustong seryosohin ang pahayag. Pero kung biro man ito, si Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua hindi natutuwa. Anya, hindi dapat gawing biro ang seguridad ng Pangulo ng Pilipinas, lalo na sa harap ng tensyon sa politika. Tingin naman ng dating opposition lawmaker na si Attorney Nery Colmenares ang hayagang planong pag-iisnab ni VP Sara sa nalalapit na SONA. Maraming mensahe yun. Yung isang mensahe doon, para sa akin, hindi siya naniniwala sa i-report ng presidente sa SONA. At may disagreement siya doon sa mga i-claim na achievement ng Marcos administration. And secondly, complete break na yon. Ay patunay lang na talagang gumuho na ang Bongbong Sara Unity Team.